Mula kay Pinoy Mystery Channel mga tol. Eto napakalupit nito. Halaka! China wala palang binatbat. Sinubok, hindi umubra. Eto mga tol, kung naaalala ninyo, merong panibagong panghaharas ang China dito sa atin. Etong pinakabago, April 30, ng water cannon ulit ang China. 'Di ba? Pinapakita ng China sa Pilipinas na hindi kayo uubra sa amin, 'di ba? Huwag na kayong pumalag, huwag na kayong lumaban. Amin 'tong South China Sea mga tol. Ang tanong, nagagawa ba ng China 'yan sa lahat ng bansa rito na nakapalibot sa South China Sea? Hindi. Tulad nga ng lagi nating ine-example mga tol, 'pag ang China napapadpad, kahit sa Taiwan yung pinakamalapit na bansa sa kanila mga tol, nagagawa silang palayasin, itaboy ng Taiwan Coast Guard. Yung ginagawa ng China sa atin na pangwa-water cannon, yun ang mismong ginagawa sa kanila kapag pumapasok sila sa karagatan ng Japan, 'di ba? Ng iba pang mga bansa, mga tol. Wala silang palag. Hindi sila umuubra, mga tol. At eto, papanoorin natin 'to mula kay PMC. Tignan natin mga kapatid kung gaano kalakas talaga 'tong China. Kung meron nga ba talagang ibubuga o talagang ampaw, walang bilang. Walang bilang mga kapatid. So, bago natin 'to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay PMC. Dito, yan. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. West Philippine Sea, sa mga Inchik, South China Sea. Ah, Ang karagatang inaangkin ng mga komunista, pinag-aawayan ng ilang bansa sa Asia, pinagtatalunan sa Exclusive Economic Zone. Pinagbantaan ng China ang Pilipinas na huwag silang tatablahin sa di umano status quo sa karagatan at pinariingan na sila ang may-ari ng buong WPS. Kung hindi raw tayo yuyuko sa kagustuhan ng mga komunista, gagirahin nila ang Pilipinas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinagbantaan din ng China yung ibang bansa sa Asia na huwag silang magkakamali. Pero nung pumalag yung iba, walang nagawa ang China. wala. Mayroong Orong buntot, bit-bit, paatras mga tol. Ganun sila kawalang kwenta. Kawalang kwenta, ganun talaga sila. mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo Totoo ba? West Philippine Sea. Mainit ang issue sa loob ng 10-dash line ng mga komunista dahil sa sakop nito ang halos buong South China Sea. Sa madaling sabi, inaangkin ng mga Inchik ang buong karagatan sa kaliwa ng Pilipinas. Kaya bawat tawid ng Philippine Coast Guard patungong Ayungin Shoal upang maghatid ng pangangailangan sa nakasadsad na barko ng Sierra Madre, hinaharang ito ng Chinese Coast Guard. May layong mga 330 kilometro ang Spratly mula sa Palawan. Maliwanag na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Tama. Kaya sa mata ng batas, ito ay ating responsibilidad. Tama. Pero marami sa Pilipinas ang natatakot at kinakabahan dahil kung tututol daw tayo sa kagustuhan ng China, baka raw mabura ang bansa sa mapa. Yun ang pinantatakot ng mga pro-China, mga tol. Lahat ng nagpapakalat ng ganong balita, mga pro-China. Yun ang ginagamit nila kasing estratehiya eh. No, magpapakalat sila ng mga balita sa mga Pilipino na gigirahin tayo ng China, wala tayong laban sa China. 'Di ba? Ganun ang pinangaano nila mga tol para yung mga Pilipino matakot na lang. At kung sino man ang presidente nakikilos laban sa China, kukundanahin nila. Katulad ng nangyayari ngayon mga tol, pumapalag si PBBM at talagang gustong protektahan ni PBBM etong West Philippine Sea. Tingnan nyo, ang daming mga Pilipino nagrarally.
Hindi man sila gano'n karami na majority pero marami, 'di ba? Yun yung mga napapaniwala ng mga pro-China, yung mga grupo nila Digong, yun. Ito ang nakakatakot na sinabi ng mga inchik buwan ng Marso ngayong 2024. 对方让外部势力撑腰，违反国际法和南海各方行为宣言精神，频繁在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知，可以说是 Lakas din ng loob nitong ano na 'to magkalat ng ano, no? Ng peking impormasyon, eh. 在危险的道路上越走越远。 Ayon sa nakababahag buntot na pahayag, ang Pilipinas raw ay lumalabag sa batas ng Declaration of Parties ng South China Sea. Madalas raw nitong tinatapakan ng soberenya ng China, nanggagalit at gumagawa ng gulo, nagkakalat ng kasinungalingan upang linlangin ng ibang bansa. At ang nakagigimbal na babala ay, ang daang tinatahak raw ng Pilipinas ay mapeligro para sa kanila. Ang nakayayanig na babala ng China ay kumakalat ngayon sa buong Pilipinas. Kaya sabi ng iba na kung paninindigan daw ng mga Pilipino ang katotohanan, baka raw atakihin tayo ng China. At sinabi pa na kung tatayo ang Pilipinas sa pambubuli ng mga komunista, baka raw bagsakan tayo ng bomba nuklear. Kayo na lang raw ang mauna sa labanan, sabi nila. Sabi ng mga pro-China. At yung matapang raw ay sumugod na sa China. At yung mga gustong manindigan ay sila-sila na lang. Mga pahayag na nakakahina ng loob. Daling-dali ni PMC, mga tol. Ganyan na ganyan. Oo, ganyan na ganyan yung mga sinasabi ng mga pro-China kasi propaganda nila yun. Pero may punto naman. Dahil walang may gustong magkaroon ng digmaan. At Yes, walang may gusto. Pero di ba ginagamit nila yung pantakot, mga tol, para talagang hindi na lang manindigan kung sino man ang dapat manindigan, di ba? Kaya nga, dapat gumawa ng paraan para to maresolba sa mas maayos na paraan. Pero kung talagang as in wala ka nang kikilos, hindi ka nakikilos dahil sa sobrang takot mo, wala ka talagang mapupuntahan. Di ba? Ginagamit ng mga pro-China yun. loob. Pero may punto naman. Dahil walang may gustong magkaroon ng digmaan at walang may nais na gulo. Tama nga naman. Dahil ang China ang may pinakamalaking hukbong sandatahang pandagat sa buong mundo. Pero ang tanong ay, gegerahin nga ba tayo ng China kung paninindigan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea? Ito yung tanong na kailangang sagutin para maunawaan kung ang kinatatakot ng marami ay may basihan o walang kabuluhan. Walang Tignan kabuluhan. natin ang ibang bansa sa Asia. Taong 1980s nagkaroon ng ugnayan sa negosyo hinggil sa natagpo ang nakaimbak na gas at langis sa isla ng Natuna. Ito yung maliliit na isla ng Ryu Islands. Kung i-google mo, makikita na ito ay nasa gitna ng Brunei at Malaysia. Pero nasa loob ng EEZ ng Indonesia. Ibig sabihin, mga Indonesians ang may-ari ng likas na yaman doon. Pero may problema. Nasa loob ito ng 10-dash line ng China. Joining me right now to talk Tignan nga more natin about kung the threat of makakapalag ang China is the China. State Institute Senior Fellow. He is author of The Coming Collapse of China as well. Tingnan nga natin. Kung tututol ang Indonesia sa pang-aangkin ng China, siguradong gegerahin sila. Pero binalita sa Times of Oman noong 2016 na nag-aayos na ang Indonesia na ligirin at siyasatin ng langisan at Tuna Island. Naku po, baka girahin sila ng mga inchik. At heto na nga, matapos ang ilang taon, buwan ng Disyembre 2021, inulat sa Nikkei Asia na sinabihan ng China ang Indonesia na tumigil sa pag-drill ng langis sa mga isla na nasa South China Sea. O di ba? Yan na yan din yung sinabi ng China kay Duterte, mga tol. O, nagpaalam si Duterte, magdidrill ako ng langis para makatipid ako, makasave ako. Di ba? O di ba binantaan siya ng China, Yung China, sinabihan ng Indonesia na itigil ang drilling of South China Sea Island. O tingnan natin, mga tol, kung ano mangyayari. Indonesia na tumigil sa pag-drill ng langis sa mga isla na nasa South China Sea. Hindi lang yan. Sa ANI News, pinagbantaan pa ng China ang Indonesia. Dahil dito, kung sa iba yan, siguradong nabahag na ang buntot ng hina ang tuhod at nanginig sa takot. Kung si Duterte presidente ng Indonesia, baka ganun nga mangyayari. Baka ganun nga mangyayari. Kaso iba ng Indonesia Tingnan natin kung anong ginawa ng Indonesia. Ayan, siguradong nabahag na ang buntot ng hina ang tuhod at nanginig sa takot. Pero,
hindi ang mga Indonesians dahil umalma sila sa paniniga ng China. Pagpasok ng buwan ng Enero taong 2023, sa kabila ng pagbabanta ng China, pinahayag sa oil price na hinamon ng Indonesia ang China noong inaprubahan ng proyekto sa Natuna Island na nagkakalaga ng 3 bilyong dolyares. Aray ko po, talagang magwawala ang mga inchik katulad ng ginawa nila sa Pilipinas. January last year, 2023. Pero, imbis na yumuko ang mga Indonesians, sinabi sa Reuters na nagpadala ng barko pandigma ang Indonesia para manmanan yung mga barko ng China na umaligid sa kanilang Natuna Islands. Chinese Coast Guard vessel, ando doon. Umaaligid doon sa island na yon. Sabi ng pinuno ng Indo Navy na walang ginagawang nakakasuspecha ang mga barko ng inchik. Pero, kailangan manmanan raw dahil ang teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ. Umalma ang Indonesia. Pero, wala namang giyerang naganap. Diba? Hanggang banta lang kasi to talaga to yung mga inchik na to eh. Hanggang ganun lang talaga sila eh. Ayaw lang talaga natin mag-take ng risk, no? Kailangan bang matakot sa banta ng China? Bukod sa Indonesia, ang Vietnam din ay hinaras ng mga kapatid nila ang komunista nang nagsimulang angkinin ng China ang mga isla sa Spratly at tayuan ito ng mga base. Hindi nagatubiling gumaya ang mga Vietnamese. Kahit na ang mga isla sa teritoryo ay nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas at Malaysia. Taong 2015, inulat sa Reuters na nakita ng satellite na nagsimula na ang reclamation ng Vietnam sa West London Reef. Ito yung maliit na coral reef na nasa pinakaibaba ng Spratly Island na malapit sa Vietnam. Binubungkal nila ang lupa sa ilalim upang gawing isla. Pero teka lang, hindi ba't inaangkin din ito ng mga inchik? Siyempre, mas mabuti na tumigil sila dahil kung hindi, gegerahin sila ng China katulad ng banta sa Pilipinas. Tama. Nung natunugan ng China ang ginagawa ng Vietnam, nung sumunod na taon, 2016, binalita sa Economic Times na binalaan ng China ang Vietnam sa paggawa nila ng isla sa South China Sea. Siyempre, kung sa iba yan, nabahag na ang buntot. Kung hindi sila yuyuko sa gusto ng China, siguradong babagsakan sila ng bomba nuklear. Kung si Duterte yan, ako, nayanig na yan sa babala ng China. Kaya inaasahan ng marami na matatakot ang Vietnam. Pero noong Nobyembre taong 2022, sinabi sa ABC News na pinursige pa lalo ng Vietnam ang karagdagang pagpapalaki ng outpost nito sa Pearson Reef at Sandy Cay sa Spratly. Ano kamo? Hindi yumuko ang mga Vietnamese sa babala ng China? Ano sila, hello? Siguradong aatakin sila ng mga inchik. Heto na, at pasugod na siguro ang mga komunista. Marami ang naghihintay ng isang malaking digmaan sa pagitan ng China at Vietnam. Buwan ng Hulyo taong 2023, sabi ng Manila Times, na nagpagawa pa ng mas maraming gusali ang Vietnam sa Spratly Islands. Teka. Time out. Hindi ba't ang sabi ay kapag tumutol sa kagustuhan ng China, gegerahin sila ng pinakamalaking navy sa buong mundo? Ano nangyari? Taong 2024 na at walang bombang bumagsak sa Vietnam. O di ba nga ang sigaw nga nila, bakit daw nagagalit tayo sa China, dapat daw sa Vietnam? Kasi mas maraming inangkin ng Vietnam dito sa West Philippine Sea. Teka. Di ba West Philippine Sea inaangkin na yan ng China? O bakit walang nagawa ang China sa Vietnam? Oh, totoo ba na talagang matapang ang China at gegerahin nila kung sino man yung hindi susunod sa kanila? O baka si Duterte lang ang naganon nila, mga tol? Biruin mo, hindi lamang tumutol ang Vietnamese sa kagustuhan ng mga Chinese. Walang pakundangang nagpatuloy ito sa kanilang paggawa. Malaking dago sa China. Inangkin yung isla ng mga inchik sa Spratly. Pero walang nagawa ang mga komunista. Diba? Sheesh. Taong 2017, nang nabigyan ng kontrata ang kumpanyang Seadrill sa Malaysia para magukay sa South China Sea at sumipsip ng langis. Heto na naman, isa na namang bansa sa Asia
napapasok sa South China Sea na pagmamayari daw ng mga inchik. Siguradong hindi ito papayagan. At kung hindi yuyuko ang Malaysia, walang kaduda-dudang gegerahin sila ng China, katulad ng banta sa Pilipinas. Kung hindi bagsakan ng bomba nuklear, sila ay aatakihin ng pinakamalaking navy, kawawang Malaysia. Ang balita ng Energy Voice noong taong 2020, 4 na buwang hinaras ng Beijing ang Petronas at Shell ng Malaysia sa South China Sea. Heto na siguro ang banta ng China na gegerahin ng Malaysia. Kung sa iba ito naganap, siguradong tiklop ang buntot, Malamang. nanghina ang tuhod at nangatog sa takot. Sarkastiko itong paraan ni paraan ni PMC mga tol. Natutuwa ako sa mga sinasabi niya. Kung sa iba yan, ganyan. Pero meron siyang pinaparinggan mga tol. Meron siyang pinaparinggan. Naalala niyo yung isang presidenteng napakatapang dito sa Pilipinas mga tol. Tiklop lahat ng adik mga kapatid. Alam niyo yan, presidenteng yun. Nagkikwento siya. Diba? Nagkikwento rin pati yung attorney niya, si Panelo, mga tol. Diba? Nagsabi daw sila kay Xi Jinping, didrill kami ng langis ha. Yan naman yung nasasakupan namin. Nashock daw sila. Sabi ni Xi Jinping, we're going to have a trouble. Nakarinig sila ng trouble. Ayun, atras ang buntot, mga tol, na bahag. Ayun, ito yung pinaparinggan ni parang pinaparinggan ni PMC. Pero hindi ang Malaysia. Dahil makalipas ang ilang taon, 2023, sa daming beses na hinarang ng mga inchik ang mga barko ng Malaysia, ito ang sinabi sa Reuters na poprotektahan ng Malaysia ang kanilang karapatan sa South China Sea. Pahayag na ikinagalit ng China. Siguradong gegerahin na sila. Malamang ay natakot na ang mga Malaysian. Iyan ang akala nila. Dahil sinabi sa Al Jazeera na ang sagot ng ministro ng Malaysia sa panghaharang ng China ay pag-aari raw ng Malaysia ang teritoryo, kaya magpapatuloy ang Petronas sa paghalughog ng langis. Boom! Walang nagawa ang mga inchik. Diba? At gayon yan ang ginagawa ng presidente ngayon mga tol. Kahit na nakailang banta na yung inchik na yan mga tol, tong mga inchik na to, kahit nakailang war na sila, banta na sila, diba? Puro babala sila mga tol. Diba? Kung talagang ipupush natin yung ating karapatan, wala ring magagawa yung mga yan. Diba? Walang magagawa yung mga yan mga tol. Nangyari na sa Vietnam, sa Indonesia, sa Malaysia, wala naman silang nagawa eh. Wala nga silang magawa sa Taiwan. Diba? Pagdating nga sa Japan, wina-water cannon lang sila kasi merong isla doon na gusto rin nilang angkinin eh. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagkalat ng mga nakakatakot na pahayag ng China sa Pilipinas ay nagpatiklop sa buntot ng marami. Baka raw girahin tayo kung papalag. Kung ganun, bakit hindi nila inatake ang Indonesia nung umalma ito sa Natuna Islands? Bakit hindi binagsakan ng bomba nuklear ang Vietnam nung kinuha nito yung isla sa Spratly? At bakit hindi nabura sa mapa ang Malaysia nung hindi ito yumuko sa kagustuhan ng mga komunista? Diba? Patunay na nananakot lang ang China at hindi lahat sa Pilipinas ay magpapabulas. Buksan. Napakalinaw mga tol. Kitang-kita naman natin yan. Diba? Kaya nga ito yung gobyerno natin mga tol, hindi sila papatinag talaga. Talagang papalag at papalag. Ngayon, etong Malaysia, Vietnam at saka Indonesia, wala namang ginawa sa kanila China, diba? Tinakot lang sila ng tinakot. Pero tignan mo, umaasenso yung mga bansa nila, nakakapag-drill na sila ng langis. Sana ganun din tayo, no? Yung mga langis natin. Alam mo, sa sobrang walang takot ng China sa atin, sa Pilipinas, pati sa east side natin mga tol, sa Catanduanes, may barko ng China doon. Chinecheck yung tubig, nagbababa ng devices doon, pinag-aaralan ano-ano ba mga meron dito, baka pwede na kami magpadala rito ng mga barko namin pag nakita nila maganda-ganda doon. Aba, diba? Kung magpapapaniwala talaga kayo kala Roque, walang mangyayari. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.